Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang parangal ang mga atletang Pilipino na sumabak sa 2025 SEA Games. Pangulo, hindi lang pagkilala ang binigay, kundi maging insentibo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Taas noong ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga atletang Pilipino na nagpakita ng husay sa katatapos lamang na 33rd SEA Games sa Thailand. Sa homecoming celebration ng mga atleta, kinilala ng Pangulo ang mga pagsisikap ng mga manlalaro at ipinunto kung ano ang posibleng makamit kapag isinama ang disiplina at commitment sa passion. Ang disiplina ay hindi lamang susi sa panalo sa loob ng arena. Ito ay umuhubog sa ating pagkatao. Ang mamuhay ng may layunin, magsikap ng may kahulugan, at mangarap ng mga malinaw na direksyon. At sa tuwing pinipili natin kumilos ng may disiplina, sama-sama natin binubuo ang isang bansa na hindi sumusuko. Isang bansa patuloy na umaangat, nagpupunyagi at umuunlad. At para bigyang pugay ang mga manlalaro, nagbigay ng insentibo ang Pangulo para sa mga nakasungkit ng medalya. Para sa gold medalists, magbibigay ang OP ng 300,000 pesos, 150,000 pesos naman para sa silver medalists, at 60,000 pesos sa bronze medalists. Alinsunod sa Republic Act No. 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, ganitong halaga rin ang matatanggap ng mga medalists mula sa Philippine Sports Commission sa tulong ng PAGCOR. Batid natin walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo. Ngunit, tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat ng mamamayang Pilipino sa inyong kabayanihan. Magbibigay din ang tanggapan ng Pangulo ng 10,000 pesos sa mga nanalo naman sa ibang sporting events. Sobrang laking po tulong po yun sa amin na bibigyan po kami ng incentives. Lalong-lalo na po kami po nakakatulong din po kami sa pamilya namin. Nakakapagbigay kami ng inspirasyon sa ibang atleta, sa mga kabataan na nag-inspire sa amin. We really tried to make the best out of the situation despite all the hurdles that we overcame. There was a lot, but we're just very happy that in the end, it was all worth it when we got the gold. Kinilala din ng Pangulo ang mga atletang Pinoy na gumuhit na ng kasaysayan sa mundo ng sports. Gaya ni Alex Ayala na nakasungkit ng ginto sa women's singles tennis, na kauna-unahang Pilipinang nakakuha nito sa nakalipas na 26 na taon. Gayon din si pole vaulter EJ Obiana na gintong medalya rin ang nasungkit sa ika-4 na pagkakataong pagsali sa SEA Games. Pinuri rin ng Pangulo ang Philippine Women's National Football Team na nag-uwi ng kauna-unahang gintong medalya patapos maisama ang women's football sa SEA Games sa unang pagkakataon. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo ang pagpapatibay pa ng sports development sa bansa at walang patid na pagsuporta sa Filipino athletes. Pinapalawak natin ang grassroots and youth sport program. Dinadagdagan natin ang mga kinakailangang pasilidad at mas pinapalakas pa natin ang suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang entablado. Ginagawa natin ang lahat ng ito upang hubugin ang mga susunod na henerasyon na atletang Pilipino. Mga kabataang may pangarap, may paniniwala sa sarili at handang lumaban sa ngalan ng ating bandila. Pumang-anim sa overall standings ang Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games matapos makapagtala ng 50 gold, 73 silver at 154 bronze sa iba't ibang sporting events. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.